Jude, anong ginagawa mo dyan? Ate, ano kasi, bakit nakababa yung shorts mo, ha? Ate, kasi, manyak kang buwisit ka. Lumabas ka dito sa kwarto ko. Ano nangyayari dito? Bakit ka sumisigaw, Jaya? Yung magaling yung anak, pumasok dito sa kwarto ko. Tingnan nyo nga itsura niya, Nay. Nakababa ang shorts niya. Wala matinong taong gagawa niyan habang natutulog ako. Nay, nagkakamot lang ako kaya nakababa yun. Bakit ka pumasok sa kwarto ko habang mahimbing ako natutulog? Kahit sino makakita sa'yo na ganyan ang ayos mo, hindi maniniwalang wala kang ginagawang kagaguhan. Bahala nga kayo sa gusto nyo isipin. Makapanghusga kayo, kalaan nyo naman. Taon 2016. Bukidnon. Binasa ni Jaya ang nakasulat sa dumating na text message sa kanya. Iniimbitahan na siya para sa interview sa inaplayan niyang trabaho. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga imbis na matuwa. Karamihan kasi sa mga yon ay kunwaring interview lamang, ngunit mayroon ng nakalaan para sa posisyon. Para sa kanya, sayang lamang ang kanyang gastos. Ilan na ang kanyang inaplayan pero kahit isa ay wala pa ring tumatanggap sa kanya. Nakatapos naman siya ng kolehiyo kahit na ilang taon ang inabot niya roon dahil siya ay working student. Akala niya kapag nakatapos na siya ng pag-aaral ay magkakaroon na siya agad ng magandang trabaho para makatulong sa kanyang inang si Belinda na mag-isang naghahanap buhay para sa kanilang magkakapatid. Pero hindi pala ganoon ang realidad na sasalubong sa kanyang buhay. Bukod sa problema sa pera, isa rin sa iniisip ni Jaya ang kalagayan ng bunso nilang kapatid na si Lela na mayroong autism spectrum disorder. Gusto niyang ipadoktor ang kapatid pero dahil alam niyang magastos yon ay hindi pa niya magawa para sa bata. Mas kailangan niyang unahin ang kakainin nilang lahat at ang pambayad sa kuryente. Mabuti na lamang, libre ang tubig nila dahil may poso silang mapagkukunan sa labas ng kanilang bahay. Pananahi ang hanap buhay ng ina ni Jaya. Siya naman ang taga-deliver ng mga tinahing kortina, bedsheet at kung ano-ano pang pinapatahi sa kanyang nanay. Hindi nila maasahan sa gawaing yon ang kapatid niyang si Jude dahil palagi na lamang yung wala sa bahay. Wow! Buti naman at alam mo pa ang daan pa uwi dito sa bahay. May ginawa ako, ate. Talaga? Ano naman ang ginawa mo? Kala mo naman kung sino kang napakahusay sa buhay, nasa barkada ka lang naman. Puro kayo happy-happy. Wala nang ang pera, inom pa ng inom. Pwede ba, ate? Pakialaman mo na lang yung sarili mo. Di naman ako nanghihingi ng pang-inom sa inyo, Tsaka kung isusumbat mo sa akin lahat ng binibili nyo, huwag ka na mag-abala. Dahil hindi naman ako kumakain dito sa bahay. Doon ako kumakain sa barkada ko, natanggap ako. Na pamilya ang turing sa akin. Di mabuti para sa'yo. Pero sana naman diba, marunong ka rin makiramdam. Nakakahiya naman ikaw ang kapatid ko pero kailangan ko palaging humingi ng tulong sa pinsan nating si Paul para mabantayan si Lela habang naghahanap ako ng trabaho. Ako pa talagang pagbabantayin mo dyan? Malay ko ba sa pag-aalaga na may sakit sa pag-iisip? Tsaka andyan naman si nanay Busy sa pananahi si nanay. Halos maghapon siyang nakatutok sa pananahi para lang buhayin ang pamilyang to. Anong ibig mong sabihin? Wala akong silbi rito? Ganun ba, ate? Kung yan ang tingin mo, baka nga. Alam mo, Jude, hindi ko na kailangan sabihin pa sa iyong lahat ng dapat mong gawin. Maging responsable ka naman sa pamilyang to. Iparamdam mo naman sa amin na may isa pa kaming karamay. Anak ng teteng naman, Pakadrama mo naman, te. May drama na kumadrama pero yun naman talagang totoo. Buti pa hindi na ako umuwi rito Jude naman, palagi nilang ba tayo mag-aaway? Pagod na ako. Tulungan mo naman ako, please lang Ay, sige na. Sorry kung nasigawan kita, ate. Ikaw naman kasi, kadarating ko lang, niraratrat mo na naman ako. Pero para hindi ka na magalit, ako na muna mag-aalaga kay Lela bukas habang busy sa pananahi si nanay. Ikaw naman, sige. Pwede ka na ulit mag-job hunting. Bagamat iba ang ama ni na Jude at Lela, hindi yun mahalaga kay Jaya. Kapatid ang turing niya sa dalawang yon kahit na anong mangyari.
Sumama na sa ibang babae ang ama ng kanyang mga kapatid, kaya mula nung araw na yon, sila na lamang ng kanyang ina ang tumayong magulang ng dalawa. Kinabukasan, maagang naligo si Jaya para sa paghahanap ng trabaho. Naihanda niya na ang mga requirements kaya maliligo na lamang siya at mag-aayos. Sanay na siya na nakatapis lang ng tuwalya tuwing lumalabas ng banyo kahit na nasa labas yon ng kanilang bahay. Masyado kasing maliit ang espasyo sa loob kaya ibinukod na lamang ang kanilang banyo. Bago siya makarating sa kanyang kwarto ay madaraanan niya muna ang kusina at ang maliit nilang sala kung saan madalas nakatambay si Jude. Papasok na sana siya ng kwarto nang maramdaman niya na tila may nakatingin sa kanya nung mga sandaling yon. Bigla siyang nakaramdam ng pagkailang sa hindi malamang dahilan. Lumingon siya sa kinaroroonan ni Jude pero hindi naman yun nakatingin sa kanya. Napailing na lamang si Jaya sa pag-aakala na guni-guni lamang yun. Hoy, Jude, anong tinitingin-tingin mo dyan sa kwarto ng ate mo? Ha? Napalingon lang ako eh. Nakita kita kanina. Sinusundan mo ng tingin ang ate mo habang nakatapis ng tuwalya. Kung inaabot ka ng kamanyakan mo, huwag si Jaya. Magkapatid kayo. Si nanay naman, napaka-judgmental talaga eh. Napatingin lang ako sa kwarto niya, manyak agad. Siyempre nahilang din ako na makita si ate na nakatapis lang ng tuwalya. Hindi ko lang masabi dahil nahihiya ako sa kanya. Siguraduhin mo lamang yan. Dahil kapag nahuli kita na binobosohan mo si Jaya, ako na mismo ang dudukot yan sa mga mata mo. Uy, grabe. Brutal ah. Talagang brutal ako, kaya umayos ka. Ngunit sa kabila ng naging paalala ni Belinda sa anak, nagpatuloy pa rin si Jude sa kanyang ginagawa. Lingid sa kaalaman ng kanyang kapatid na matagal na siyang may pagnanasa roon. Pinipigilan niya lamang ang sarili kahit gusto na niyang panggigilan si Jaya dahil natatakot siya sa maaari nung gawin. Palaban at matapang ang kanyang ate. Hindi yun ang tipo ng tao na basta na lamang papayag na pagsamantalahan o maaagrabyado ng iba, kaya ganun na lamang ang kanyang pag-iingat. Ngunit dahil napansin na siya ni Belinda, mukhang magiging problema pa niya ang kanyang sariling ina. Isang hapon, habang pinapakain ni Jude ang kapatid na si Lela, ay sakto namang kauuwi rin ni Jaya. Pagod na pagod ang dalaga dahil sa pag-aasikaso ng kanyang mga requirement. Dahil walang nangyari sa mga naunang inaplayan, nagpasya na lamang ang kapatid niya na magtrabaho abroad. Halos tumirik ang mga mata ni Jude nang dumaan sa harap niya si Jaya na nakasuot ng hapit na pantalon. Umangat din ang tingin niya sa dibdib ng dalaga. Ngunit dahil mabilis yung naglakad papasok sa kwarto, ay nakaramdam siya ng matinding pagkadismaya. Ay, masisira na naman ang imahinasyon ko nito eh. Nang matapos si Jaya sa pag-asikaso sa mga requirements, mas lumaki ang tsansa niya na makapagtrabaho sa ibang bansa. Sa Taiwan siya mapupunta at magiging factory worker siya doon. Malaki-laki rin ang sweldo, kaya tiyak na makakatulong na siya sa kanyang ina. Habang hindi pa nakakaalis, ginugol na muna niya ang oras para makasama sina Lela. Pero dahil walang-wala pa siya, hindi na niya magawang ipasyal man lamang ang kanyang pamilya o mag-iwan ng kahit na ano bago siya umalis. Ate, wala ka man lang bang patikim dyan bago ka bumachi? Mamimiss ka pa naman namin. Wala pa nga akong pera, Jude. Kung meron lang, bakit hindi? Sa tingin mo ba hindi ko gugustuhin may maiwan man lang kay nanay? Matagal pa akong makakabalik dito kaya hanggat maaari sana, gusto kong may maiwan akong pera. Gusto ko yung maayos kayo bago ako umalis. May pera naman si nanay. Huwag mo na lang pilitin kung wala ka pa maibibigay, ate. Kapag naman nakapagsimula ka na ron, makakapag-abot ka na rin sa amin. Sigurado yan, di ba? Tumango-tango na lamang si Jaya sa sinabing yon ng kanyang kapatid. May punto naman ang binata. Sa pagkakataong yun kasi
ay ang nanay pa lamang nila ang may kinikita. Ngunit kapag nakasahod na siya sa trabaho, sigurado na makakapagpadala na siya sa kanyang ina. Ilang araw bago umalis si Jaya, hindi niya inaasahan ang gagawin ni Jude. Madaling araw na nang magising si Jaya dahil naramdaman niya na sumasakit ang kanyang tiyan at gusto niya magbanyo, pero dahil antok na antok pa siya ay hindi niya magawang imulat ng mabuti ang kanyang mga mata. Sa pagbaba niya ng kama, muntik na siyang mapasigaw nang makita si Jude sa ibaba ng hagdanan na mukhang nagtatago at natataranta. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay nung mga sandaling yun, nakababa ang salawal ng kanyang kapatid at pilit na tinatakpan ang maselang bahagi ng kanyang katawan. Jude, anong ginagawa mo dyan? Ate, ano kasi? Bakit nakababa yung shorts mo, ha? Ate, kasi manyak kang buwisit ka. Lumabas ka dito sa kwarto ko. Ano nangyayari dito? Bakit ka sumisigaw, Jaya? Yung magaling niyong anak, pumasok dito sa kwarto ko. Tingnan niyo nga itsura niya, Nay. Nakababa ang shorts niya. Wala man tinong taong gagawa niyan habang natutulog ako. Nay, nagkakamot lang ako kaya nakababa yun. Bakit ka pumasok sa kwarto ko habang mahimbing ako natutulog? Kahit sino makakita sa'yo na ganyan ang ayos mo, hindi maniniwalang wala kang ginagawang kagaguhan. Bahala nga kayo sa gusto niyo isipin. Makapanghusga kayo, kalaan niyo naman. Nasabunutan na lamang ni Jaya ang sarili sa labis na pagkainis sa ginawang yon ng kanyang kapatid. Sa lahat ng lalaki, si Jude ang pinaka hindi niya inaasahan na gagawa noon sa kanya. Ano ba nangyayari kay Jude, Nay? Hindi naman siya ganun dati, Hindi ko na rin maintindihan ang kapatid mong yon. Buti nga, nakita mo kaagad. Kung hindi, baka kung ano pang ginawa niya sa'yo. Huwag na huwag siyang magpapakita sa akin dahil kakalbuhin ko talaga siyang buwisit siya. Masyado na kasing nai-impluensya ng barkada yan Matanda na siya, Nay, para maging sunod-sunuran pa sa mga kaibigan niya. Kung alam niyang mali, pwedeng-pwede siyang tumanggi at hindi sumama sa maling gawain ng mga itinuturing niyang kaibigan. Hayaan mo't pagsasabihan ko siya. Kailangan niyang alisin sa sarili niyang pagiging manyak, Nay. Lalo na puro mga babae tayo rito. Ako, ikaw at si Lela. Minsan pa naman siya nag-aalaga kay Bunso. Paano kung ginagawa niya rin yun kapag hindi natin siya nakikita? Masyado pang bata si Lela. Hindi naman siguro siya maiisipan ni Jude na gawan ng masama. Pinagtatanggol niyo pa, Nay, Nagawa nga po sa akin. At hindi ko alam kung ilang beses niya na yung ginawa dahil ngayon ko lang siya nahuli. Ay, grabe naman, Nay. Lumalabas ako ng banyo na nakatapis lang ng tuwalya at dumadaan paminsan sa harapan niya. Ibig sabihin pala, tuwing ginagawa ko yon, halos subaran niya na ako sa isip niya. Kumalma ka lamang, anak. Ako nang bahala kay Jude. Matapos ang nangyari ay hindi na nagpakita kay Jaya ang kanyang nakababatang kapatid. Umuuwi pa rin daw yun sa bahay pero gabi na dumarating at maaga ring umaalis para hindi sila magkita. Hindi ba talaga kayo mag-uusap ng kapatid mo bago ka umalis? Bakit ko naman po siya kakausapin, Nay? Para isipin niya na ayos lang sa akin yung ginawa niya? Kahit kailan hindi magiging ayos ang pagiging manyak niya. Paano kung gusto niyang humingi ng tawad sa'yo? Nay, kung gusto talaga niyang humingi ng tawad at nagsisisi siya sa ginawa niya, noon niya pa sana ginawa. Pero nasan siya ngayon? Hindi ko man lang maramdaman na nagsisisi siya. Pero anak, mas maganda pa rin kung pag-uusapan ninyo. Malay mo naman, makinig sa iyong kapatid mo at matakot nang gawin ulit yon. May takot siya sa iyo, Jaya. Mas makikinig siya sa iyo kesa sa akin. Masyado kasi kayo mabait, Nay, Palagi niyo nalang pinagbibigyan si Jude kaya namimihasa. Dapat sa kanya pinapalayas na dito Anak naman, huwag ka naman ganyan sa kapatid mo. Nay, hindi naman po ako magbibitiw ng ganito kasakit na salita kung nakikita ko sa kanya na may pag-asa pa siya magtino. Pero wala po Parang baliwala nga lang sa kanya nangyari. Dapat po ba isipin ko na lang na normal lang yan sa lalaki kaya palampasin ko na lang muna? O dapat bang pagpasensyahan ko na lang si Jude dahil ako mas nakakaunawa? Sawa na ako, Nay. Nakakapagod rin na lagi na lang ako ang umiintindi.
Sana naman kahit minsan, yung isang anak niyo naman ang mag-adjust at maging responsable. Anak, noon pa man, alam ko nang wala akong aasahan kay Jude. Sinubukan ko naman siyang kausapin. Pinagsasabihan ko rin siya. Katunayan nga, ilang beses na rin kaming nag-away dahil sa mga bisyo niya pero hindi ko nalang binabanggit sa'yo. Jaya, anak, malaki ang pasasalamat ko dahil kahit hindi ko maaasahan si Jude, nandyan ka at hindi mo kami pinababayaan. Yun naman po pala, Nay eh. Dapat pinoprotektahan niyo rin ako sa mga taong may masamang balak sa akin. At isa na po rin si Jude. Paalisin niyo na po siya dito, Nay. Sana naman pag uwi ko galing Taiwan, wala na rito sa bahay si Jude. Matanda na po siya. Kayang-kaya niya ng sarili niya. Yung ipapadala ko, kunin niyo na lang kay Paul dahil mas may tiwala ako sa kanya kesa dun sa isa niyo pang anak. Ngunit sa sinabi ni Jaya, hindi pa rin nagawang palayasin ng kanyang ina ang kanyang kapatid. Ang katwiran ni Belinda, kailangan nila ng makakasama sa bahay kapag umalis na siya patungo sa Taiwan. Nagkibit-balikat na lamang ang dalaga kesa magalit sa kanyang ina. Wala rin namang maitutulong kung patatagalin lamang nila ang hindi pagkakaunawaan, lalo na't matagal din sila na hindi magkikita. Kinausap niya ang pinsan na si Paul para tingnan-tingnan ang nanay niya at ang kapatid na si Lela. Ang pinsan na rin niya ang tatanggap ng kanyang mga padala dahil hindi marunong sa ganoon ang kanyang ina. Napapakisuyuan naman niya ang binata pagdating sa pamimili ng mga kailangan ng kanyang nanay. Plano na lamang niya yung bigyan ng pera nang sa ganon ay makabawi naman siya sa abala. Hanggang sa makaalis na si Jaya ay hindi pa rin sila nagkakausap ng kanyang kapatid na si Jude. Nagbilin na lamang siya sa kanyang ina na huwag pababayaan si Lela. Nangako rin siya na pahihintuin na sa pagtatahi ang kanyang nanay kapag malaki-laki na ang kanyang maipapadala sa Pilipinas. Samantala, 1 linggo pa lamang mula nang makaalis si Jaya ay nagsimula na kaagad sa pagbibigay ng problema si Jude sa kanyang nanay. Umuwi na lasing ang binata at may kasama yung babae na tansya ng ginang ay menor de edad pa. Tulad ng anak ay lasing na lasing din ang naturang dalaga. Jude, sino yan? Mukhang ang bata pa niyang kasama mo ah. Siyota ako, Nay. Kumalma lang kayo dyan. Di naman ako magsasama ng babaeng ayaw sa akin eh. Kaya kahit sinong isama ko, walang halong pamimilit yon. Kahit na, menor de edad pa yan. Pwede kang kasuhan ng mga magulang kapag... Ako kakasuhan? Wala ngang kapalag-palag to sa akin. Gustong-gusto niyang sumama sa mga lalaki kaya wala na rin siyang pinagkaiba sa mga pokpok dun sa beer house, Nay. Ay nako, Jude. Kapag may sumugod lang talaga dito sa bahay dahil sa babaeng yan, malilintikan ka sa akin. Nay, hindi niyo naman ako pwedeng pagbawalan pagdating sa hilig ko sa mga babae. Lalaki ako. May pangangailangan. Kung hindi ako makakabembang, mahirapan ako niyan, Nay. Sa dami ng problema sa pamilyang ito, yan pa talaga mas iniisip mo? Kay gutom o pangangailangan ko bilang lalaki, pareho lang yun mahalaga. Kung di nyo kayang tanggapin ang ginagawa ko, di huwag nyo na lang akong tingnan. Diyos ko naman, Jude. Kailan ka ba magiging responsable, ha? Kailan ka pa maaasahan sa pamilyang ito? Kung tinutularan mo lang sana ang ate mo, mas maayos naman. Yan! Ayan na naman kayo sa walang kamatayang pagkukumpara nyo sa amin ni ate. Hanggat hindi ka nagtitino, hindi rin ako titigil sa pagkukumpara sa inyong dalawa. Di gawin nyo. Kala nyo naman babaguhin ko ang sarili ko para lang maging tulad ni ate. Ganito na ako noon pa. Kaya kung ayaw nyo sa akin, pues magtiis kayo dahil kasalanan nyo kung bakit ako pinanganak. Kung di kayo bumuka ka kay tatay nun para mapabembang, hindi ako nabuo. Napakabastos mo talaga. Wala kang modo. Ano naman ngayon? Anong gagawin nyo? Ha? Hindi lang ganyang pambabastos ang kaya kong gawin sa inyo. Eto pa, Ano ba? Bitawan mo ang balikat ko. Lumayo ka sa akin. Eto, lalayo na. Alam mo kung ako sa'yo, Nay, tatahimik na lang ako eh. Hayaan mo na lang ako sa ginagawa ko para hindi tayo magkaroon ng problema, ha?
Pero sa susunod na kontrahin mo ako, hindi mo na magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Kung noon ay buong tapang na napagsasabihan ni Belinda ang anak, nung mga sandaling yun ay tila nakaramdam siya ng takot sa mga salitang binitawan ni Jude. Kaya naman, sa kabila ng pagtutol ay nagbingi-bingihan na lamang si Belinda habang pinakikinggan ang paggawa ni Jude ng kalaswaan sa kabilang silid, kasama ang dalaga na iniuwi ng binata. Paggising niya kinabukasan, tila walang pakialam sa presensya niya ang anak dahil harap-harapan nung pinapakita ang kahalayan sa mismong hapagkainan. Dali-daling kinuha ni Belinda ang anak na si Lela para ibalik sa silid, nang sa gayon ay hindi noon makita ang ginagawa ng kanyang kuya. Sa kabila ng kondisyon, hindi dapat makasaksi ng ganong kalaswaang pangyayari ang bata, kaya ganoon na lamang ang pag-iingat ni Belinda. Ngunit kung ang sariling ina ay nagagawang patahimikin ni Jude, kabaliktaran naman noon ang pinsang si Paul na nakakapansin na rin sa kalokohan ng lalaki. Tiya, ganyan po ba talaga palagi si Jude? Parang tuwing punta ko na lamang dito, ibang babae ang kasama niya. Mamaya makabuntis yan at kayo pa mamroblema. Ay nako, ilang beses ko na siyang pinagsabihan pero hindi naman nakikinig sa akin. Parang wala lang siyang naririnig. Tita, hindi makabubuti kay Lela kung dadalhin niya pa rito sa bahay ang mga kalaswaan niya. Kawawa naman yung bata. Bago pa nga lang natin natuturuan ng mga bagay-bagay tapos ganun na makikita. Tita, kitang-kita mismo ng mga mata ko si Jude. Nakapatong sa dinala niyang babae rito at sa sala pa nila ginagawa yun. Kung nasa matino siyang pag-iisip, maiisip niyang pwede yung makita ni Lela. Alam naman niya yun pero binantaan niya ako, Paul. Hindi ko raw magugustuhan ang gagawin niya kapag nakailam pa ako sa kanya. Dapat po hindi kayo pumapayag sa ganun, tita. Kayo dapat ang sinusunod niya, hindi kayong sumusunod sa kanya. Kung gusto niyo, ako nang kakausap sa kanya, tita Hindi pwede magpatuloy siya ng ganun. Isa pa, nagtatanong din sa akin si Ate Jaya, kinukumusta niya kayo. Pwede bang huwag mo na lang sabihin ang tungkol sa ginagawa ni Jude? Siguradong magagalit si Jaya. Tita naman, magagalit po talaga yun. Kung nandito nga lang si Ate Jaya at nakikita yung ginagawa ng kapatid niya, baka pinalayas niya na yan Ang totoo niyan, pinapaalis niya na talaga si Jude. Ayaw lang umalis ng pinsan mo. Nagmamatigas pa rin. Siguradong kapag pinilit ko siya, magwawala siya rito at baka saktan pa kaming dalawa ni Lela. Kung ganun, dito na lang po muna ako matutulog, tita. Huwag na, maaabala ka pa. Pupuntahan na lang kita kapag kailangan namin ng tulong. Sapat na sa akin na tinutulungan mo ko kay Lela. Malaking bagay na yon, lalo na't kailangan ko pa ring manahi para may panggastos kami habang hindi pa nagpapadala si Jaya. Ako kasi ang kinakabahan sa kalagayan niyo, tita Laging lasing si Jude. Baka nga gumagamit na rin ipinagbabawal na gamot yun kaya ganun na lang kalakas ang loob na pagsalitaan kayo ng masama. Kung mapapatunayan man gumagamit talaga siya ng ipinagbabawal na gamot, ako na mismo magpapahuli sa kanya. Isusuko ko siya sa mga pulis. Yun kung sasama siya sa inyo, tita. Kung ngayon pa lang hindi niyo na siya napapasunod, mahirap po yung sinasabi ninyo. Ang mabuti pa, sabihin na lang natin kay Ate Jaya para siya na mismong kumausap kay Jude. Walang kamalay-malay si Paul na nakikinig sa usapan nila ang kanyang pinsan na noon ay kararating lamang sa bahay matapos ang kanyang nakasiping na babae. Naikuyom ng binata ang kanyang kamao. Alam mo kahit kailan talaga bida-bida ka no? Ngunit gustuhin man niyang sugurin si Paul, hindi pa yon ang tamang panahon para gantihan niya ang kanyang pinsan. Tiyak na makakarating yon kay Jaya. Kapag nalaman ng kapatid niya na may ginagawa siyang kalokohan, baka hindi na yon magpadala ng pera. Buo na ang plano niya mula nang umalis si Jaya. Alam niya na hindi sa kanya ipapadala ng kapatid ang pera kundi kay Paul dahil mas pinagkakatiwalaan yon ng kanyang ate. Kaya naman kapag hawak na ng kanyang ina ang pera, saka siya gagawa ng paraan na makuha yon
para makinabang din siya sa pinaghirapan ni Jaya. Hawak niya sa leeg ang kanyang ina kaya hindi yun magiging mahirap para sa kanya. Ngunit isang gabi, matapos makipag-inuman sa mga kabarkada, sinubukan niyang puntahan si Ana, ang babaeng nakasiping niya nung nakaraang gabi. Nang makarating siya sa bahay ng dalaga ay wala yun doon. Sabi ng mga kasamang babae, umalis daw kasama ang isang kano na siyang nagpainit ng kanyang ulo. Gusto niya laging kasama si Ana dahil yun lamang ang babaeng madali niyang napapasunod. Nagagawa niya ang gusto niya nang hindi yun tumatanggi. Ngunit sa nalaman niya na may ibang lalaking kasama ang dalaga, nahiya siyang sumama sa mga barkada niyang may kakaibang plano nung gabing yon. Bawat isa sa kanila ay magdadala ng babaeng kapareha at saka sila magpapalit-palit sa oras ng kanilang kasiyahan. Dahil doon, umuwi na lamang si Jude. Mainit ang kanyang ulo at nakarami na rin ng nainom, kaya halos lahat ng nakakasalubong niya ay hinahamon niya ng away. Ano ba naman yan, Jude? Gabing-gabi na. Magdahan-dahan ka naman sa pagbukas ng pinto. Manahimik ka nga dyan, tanda. Aba, sumusobra ka na talaga. Hindi mo na talaga ako ginagalang na buwisit ka. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na huwag mo na akong pakikialaman? Masyado mo nang sinasagad ang pasensya ko, kaya pasensyaan na lang tayo. Nagulat na lamang si Belinda nang bigla siyang undayan ni Jude ng suntok sa sikmura. Kaagad na nanghina ang ginang at muntik nang mabuwal sa sahig. Ngunit kaagad siyang nahawakan ng kanyang anak at buong lakas na kinaladkad patungo sa kabilang silid. Tila isang hayop na hayok sa pagkain na inalis ng binata ang saplot ng kanyang ina. Nang mga sandaling yun, hinang-hina si Belinda at hindi na makalaban pa dahil masyadong malakas ang kanyang anak. Nagsisigaw siya para humingi ng tulong, ngunit kaagad na nabusalan ng lalaki ang kanyang bibig, hanggang sa naging impit na lamang ang sigaw na yon. Nagtagumpay ang binata sa nais niyang gawin at nagpaulit-ulit hanggang sa maubusan siya ng lakas. Nagnilid na lamang ang luha ni Belinda nung mga sandaling yon. Wala na siyang magawa dahil nangyari na ang hindi dapat mangyari. Ngunit isa pa sa hindi niya inaasahan ay nang tumabi sa kanya si Jude at nakangising nagsalita. Hindi ko akalaing sa edad mong yan mapapasaya mo ako ng ganito Iba ka, Nay. Hayop ka! Napakasama mo! Napakababoy mong demonyo ka! Matagal na akong demonyo, pero dahil lahat na lang kayo kontrabida sa buhay ko, mas gugustuhin ko pa maging ganito. Ipapakulong kitang hayop ka! Sisiguruhin ko mabubulong ka sa kulungan! Huwag ka nang umasa makukulong ako. Walang makakaalam ng ginawa ko. Walang nangyari sa atin. Itiko mo yung bibig mo kung ayaw mong gawin ko rin yan kay Lela. Huwag mo yung gagawin kay Lela. Maawa ka sa kanya, bata pang kapatid mo, at wala siyang kamalay-malay sa ganitong bagay. Yun naman pala Ayaw mo naman pala na may masamang mangyari sa kanya. Kung ganon, sundin mo na lang ang mga gusto ko. Ha? Huwag ka nang umangal tuwing gusto kong may mangyari. Dahil tuwing tatanggi ka, kay Lela ko gagawin yon. Naintindihan mo? Ha? Oo, naiintindihan ko. Basta huwag mo lamang yung gagawin sa anak ko. Huwag. Doon nagsimula ang pangahalay ni Jude sa kanyang ina na si Belinda. Seryoso sa naging banta ang lalaki, kaya ganoon na lamang ang naging takot ng ginang. Labag man sa kalooban ay tiniis niya na lamang ang pambababoy ng sariling anak, alang-alang sa kaligtasan ng kanyang bunso. Kapag nagsumbong siya sa mga pulis o kahit magsabi lamang kina Jaya at Paul, tiyak na hindi sila tatantanan ng kanyang anak na lalaki. Samantala, matapos ang trabaho,
Imbis na magpahinga muna ay kaagad na hinarap ni Jaya ang kanyang cellphone para makausap ang ina at ang kapatid na si Lela. Maayos naman daw ang kalagayan ng dalawa, ngunit napansin niya ang pananamlay ni Aling Belinda. Nay, ayos lang po ba kayo? Ha? Ay, oo. Ayos lamang ako, anak. Baka naman nagkakasakit na kayo sa dami ng ginagawa niyo dyan, ha? Magsabi kayo agad kapag sumama ng pakiramdam niyo para mapasamahan ko kayo kay Paul. Naku, anak. Ayos lang talaga ako. Medyo inaantok lamang ako kaya ganito ang itsura ko. Pero wala kang dapat ipag-alala. Sana nga po talaga, Nay. Ang layo-layo ko sa inyo eh. Mababaliw ako sa kakaisip kapag nalaman ko na hindi kayo maayos dyan. Siya nga po pala, kumusta naman yung pabigat niyong anak? Nay, ayos lang ba talaga kayo? Oo, anak. Ayos lamang ako. Nasamid lamang. Si Jude, umuwi pa rin naman siya rito pero alam mo naman yon, kahit hindi mo siya kumustahin, kilala mo naman ang ugali ng kapatid mo. Hindi niya na ba kayo pinapahirapan dyan? Hindi naman siya palaging nandito sa bahay, anak. Sa gabi lang siya umuwi kaya hindi ko siya problema ngayon. Matapos ang tawag na yon, maluhaluhang ibinaba ni Belinda ang cellphone habang nakatingin sa naglalarong si Lela. Patawarin sana ako ng anak ko sa pagsisinungaling ko sa kanya. Sa kabila naman ng sinabi ng ina ay tila may kakaiba pa rin sa pakiramdam ni Jaya nung mga sandaling yon. Kaagad naman yung napansin ng kanyang katrabahong Pinay na si Dahlia. Mahigit 10 taon ang tanda sa kanya ng babae pero hindi yun naging hadlang para maging malapit silang magkaibigan. Si Dahlia ang tumayong ate ni Jaya mula na magpunta siya roon. Matagal na kasing nagtatrabaho sa Taiwan ang babae kaya yun ang nagturo sa kanya at tumulong na makapag-adjust kaagad. Ayos ka lang ba? Parang ang lalim ng iniisip mo, nakausap ko kasi si nanay kanina, Ate Dahlia. Oh, nakausap mo naman pala eh. Bakit ang lungkot-lungkot mo pa rin? Para kasing may hindi sinasabi sa akin si nanay eh. Ang sabi niya lang, ayos lang daw sila, pero may napansin ako sa itsura niya. Yung para bang wala siyang maayos na tulog. Ay baka naman may sakit. Yun nga rin ang duda ko pero sabi niya wala naman daw siyang sakit. Ay nako, baka wala naman talaga. Huwag mo nang masyadong pag-alalahanin ng sarili mo. Sigurado kong ayos lang ang nanay at kapatid mo ron. Buti ka nga, pwede mo silang tawagan kahit anong oras. Yung sakin, nakakausap ko lang kapag hihingi sila ng pera. Maswerte talaga ako na nakakausap ko sila ng ganon at alam kong maayos ang buhay nila. Pero alam ko rin kapag may problema, hindi talaga nagsasabi si nanay. Ay, hindi ko maintindihan kung bakit nag-aalala ko ng ganito. Buti pa tawagan ko na lang din si Paul para makasiguro. Ay nako, mabuti pa nga, kesa naman napapraning ka dyan. Saka lamang napalagay si Jaya na makausap ang kanyang pinsan. Ngunit lingid pa rin sa kanyang kaalaman kung anong klaseng kademonyohan ang ginagawa ni Jude sa bahay habang walang ibang nakakakita. Mula nung araw na nagtagumpay si Jude sa kanyang ina, hindi na siya nagdala pa ng ibang babae sa bahay. Kung makakasama man niya ang mga babaeng bayaran ay nagmomotel na lamang sila o di kaya ay naghahanap ng ibang lugar para makapagpalipas ng oras. Ngunit sa pag-uwi sa bahay, walang pagkakataon na hindi pumapasok si Jude sa silid na tinutulugan ng kanyang ina. At tanging sila lamang ang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa loob ng kwartong yon. Hanggang isang gabi, napadaan doon ang ama ni Paul na si Paeng. Medyo nakainom pa noon ang lalaki kaya nagmamadali ng makauwi. Ngunit tila nawala ang kanyang kalasingan nang sa pagdaan niya sa bahay ni Belinda ay narinig niya ang malakas na ungol ni Jude na tila labis na nasisiyahan sa kanyang ginagawa.
Dala ng kuryosidad ay lumapit siya sa mismong bahay, partikular sa labas ng kwarto na kinaroroonan ng lalaki. Iba ka talaga. Kahit matanda ka na at gabi-gabi nating gawin to, hindi ako magsasawa sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Paeng dahil sa kanyang narinig. Ngunit gustuhin man niyang sumilip sa may bintana para makasiguro kung ano ang nangyayari, ay hindi niya na magawa. Nakababa kasi ang kurtina ng bintana at medyo may kakapalan yun, kaya hindi nakikita ang loob ng kwarto mula sa labas. Napakurap-kurap pa noon si Paeng sa pag-aakalang guni-guni lamang ang kanyang narinig. Ngunit napagtanto niya na tunay ngayon. Dali-dali siyang umuwi para sabihin sa anak na si Paul ang tungkol doon. Ano po? Tay, nakainom kayo? Baka guni-guni niyo lang yun. Yung nga rin ang akala ko kanina pero hindi. Malinaw kong narinig ang boses ni Jude. Hindi lang nagsalita si Belinda pero sigurado kong siyang sinasabihan ni Jude kanina. Kung hindi lang nakababa yung kurtina nila di sana nakita ko. Tay, mabigat na paratang yung sinasabi ninyo. Sigurado ako na hindi papayag si Tita Belinda na gagalawin siya ng sarili niyang anak. Magwawala yun sa galit. Naisip ko nga rin yan. Pero paano kung tinatakot na pala ang tiyahin mo? Alam mo naman na mabisyo yung pinsan mo. Iba ng takbo ng utak noon kaya hindi malabong mangyari na pagsamantalahan niya ang sarili niyang ina. Pero tay, mahirap kung sasabihin lang natin na narinig mo lang. Kung hindi naman natin nakita sa akto o kung hindi si tita magsasabi mismo, hindi tayo paniniwalaan. Pero paano rin kung nangangailangan na pala ng tulong ang tiyahin mo? Ay, ang hirap naman nito. Hindi naman natin pwedeng basta na lang akusahan si Jude. Kilala niyo naman ang ugali nun. Siguradong tayo panlalabas na masama. Kapag kinanti siya, hindi siya papayag na hindi tayo mababalikan. Nag-aalala nga ako kay Belinda. Baka pwedeng doon ka na muna anak para mabantayan mo sila ni Lela. Isa pa ang batang yun. Baka mamaya hindi na natin alam kung anong ginagawa ni Jude sa kapatid niya. Sige tay, para mapanatag na tayo pareho. Doon na muna ako sa bahay ni na Tita Belinda matutulog. Sa kabila ng naging pagtutol ni Belinda na doon muna tumuloy si Paul para may makasama ang mag-ina, ay hindi na siya nagpapigil pa. Nagsabi na rin siya kay Jaya para sakaling paalisin siya roon ni Jude ay meron siyang idadahilan. At sa unang gabi pa lamang ni Paul sa bahay na yun, napansin niya na kaagad ang kakaibang kinikilos ng kanyang tiyahin, lalong-lalo na ang kanyang pinsan. Umuwi si Jude ng gabing yon na medyo nakainom. Mainit ang ulo ng lalaki at hindi maipinta ang muka nang makita si Paul na nakahiga sa mahabang upuan sa sala. Aligaga ang kanyang pinsan. Hindi yon mapakali na parabang may nais gawin na hindi magawa-gawa dahil sa kanyang presensya. Maya-maya pa, hindi na nakatiis si Jude. Bakit ba nandito ka? May masama ba? Madalas naman talaga ako nandito Wow! Makapagsalita ka, parang dito ka na talaga nakatira. Ate mo nagsabi na dito muna ako para may katulong si tita sa pag-aasikaso kay Lela. Nandito ako, di ba? Hindi ka kailangan dito. Hindi mo nga kayang bantayan si Lela buong araw Napakayabang mo talaga no? Ano akala mo sa akin? Inutil at walang ibang kayang gawin? Ikaw nagsabi niyan. Umalis ka rito! Kausapin mo muna si Ate Jaya. Sabihin mo sa kanya na pinapaalis mo ako rito. Kapag pumayag siya, madali naman akong kausap Uuwi ako kaagad. Buisit. Hirap kasi pag may sip-sip dito Masyadong pumapapil. Sa bagay, nakikinabang naman kasi sa pinapadala ni ate. Kusa nagbibigay si Ate Jaya, hindi ako nanghihingi sa kanya. Tsaka kahit hindi siya magbigay, tutulong pa rin ako rito dahil may malasakit ako kina Tita at Lela. Anong gusto mong palabasin, ha? Na wala akong malasakit sa pamilya ko? Tutulungan ko naman sila kung hindi ka lang masyadong pabida-bida. Mas makakatulong ka sa kanila kung hindi ka ganyan na parang isang batang inagawan ng candy. Hindi kompetisyon ang pagtulong kina Tita at Lela. Kung gusto mong gampanan ng tungkulin mo bilang anak at kapatid, malaya ka namang gawin yun. Walang nagbabawal sa'yo. Magagawa ko lahat ng yan kung hindi ka umeepal.
Pwede naman akong hindi makialam, pero siguruhin mo lang na mapapanindigan mo ang pagiging pamilya sa kanila at hindi mapapahamak sa iyo si Lela. Nangangailangan siya ng sapat na atensyon, pero sa nakikita ko sa iyo ngayon, hindi mo yung kayang ibigay sa kanya at mas lalong hindi ka nakakatulong kay Tita Belinda. Puro ka na lang alak, babae. Doon na umiikot yung mundo mo kaya yung buhay mo patapon na. Bata ka pa pero parang nabubulok ka na dyan sa edad mo. Dahil na-insulto si Jude sa mga sinabi ng kanyang pinsan, hindi na nakapagpigil pa ang lalaki. Inundayan siya ng suntok noon, ngunit mabilis niya yung nailagan. Hindi niya yon ginantihan. Umiwas lamang siya sa kanyang pinsan, pero dahil hindi siya magawang saktan, ay mas lalo yung nanggalaiti. Nagwala si Jude at sinira ang ilang gamit sa bahay. Nagtaka naman si Paul nang makita si Belinda na naluluha at nakatulala na lamang sa ginagawa ng anak. Nanibago siya sa ikinikilos ng tiyahin dahil dati nagagawa pa noong pagsabihan ang kanyang pinsan. Pero sa pagkakataong yun, naramdaman niya ang takot at pag-aalinlangan sa kanyang tiyahin. Tita, may nangyayari po ba dito sa bahay niyo na hindi ko alam? Wala, Paul. Ayos lang talaga kami rito. Tita naman, magsabi na po kayo ng totoo. Nag-aalala na po talaga ako sa inyo. Kahit hindi kayo magsalita, nararamdaman ko na may inaalala kayo at hindi totoo na ayos lang kayo rito. Sige na, tita. Baka po makatulong ako. Paul, umuwi ka na mamaya. Kaya na namin ni Lela dito. Hindi po pwede, tita. Nagsabi na po ako kay Ate Jaya na dito na muna ako sa inyo para masamahan ko kayo. Paul, wag na. Nakakahiya sa'yo. Masyado ka na naming naaabala. Marami ka nang naitulong sa amin ni Lela. Hindi naman po ako nagbibilang ng tulong, kaya hayaan nyo na lang po ako, tita. Tsaka kahit ano pa po ang sabihin nyo, hindi na magbabago ang desisyon ko. Dito na muna ako at sasamahan ko kayo. Diyos ko. Tita, may ginagawa po ba sa inyo si Jude? Sa tanong niyang yun, kitang-kita ng binata kung paano tinakasan ng kulay ang muka ng kanyang tiyahin. Hindi kaagad nakasagot si Belinda. Umiwas yun ng tingin sa kanya na parabang ayaw pag-usapan ang tungkol doon. Tita, hindi niyo na po kailangang itago. Napadaan po si tatay dito nung nakaraang gabi at narinig niya si Jude na umuungol at may sinabi pang kalaswaan sa inyo. Ang totoo, yun po talagang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Gusto kong malaman kung totoo na may nangyayari dito na hindi naman dapat. Alam ko po na kailangan nyo ng tulong, tita. Hindi ko kailangan ng tulong, Paul. Umuwi ka na. Tita, pakiusap. Sabihin nyo na sa akin kung anong ikinakatakot nyo para matulungan ko kayo. Nakikiusap po ako, tita. Ayoko mapahamak kayo ni Lela. Pues, ginagawa ko to para hindi mapahamak si Lela. Kung maaari, huwag ka na lamang makialam, Paul. Sapat na mga naitulong mo sa amin. Sa'yo ko na ipinagkakatiwala ang perang ipinapadala ni Jaya. Huwag mo na yung ibibigay sa akin dahil hindi namin yun mapapakinabangan. Pero huwag ka nang matulog dito sa bahay, pakiusap. Dahil halos ipagtulakan na ni Belinda, ay napilitan na si Paul na umalis na sa bahay na yun. Sinabi na lamang niya na pupunta-puntahan si Lela pero hindi na siya roon matutulog. Ngunit ang ikinangingit-ngit ng kanyang kalooban ay ang naging desisyon ng kanyang tiyahin. Batid niyang may hindi magandang nangyayari pero hinahayaan lamang ng ginang. Imbis na umisip ng mas magandang solusyon ay mas lalo pang pinapalala ang sitwasyon. Nakumpirma ang hinala ni Paul at Paeng nang biglaan siyang pumunta sa bahay ng kanyang tiyahin isang gabi. Kakatok na sana siya sa pinto nang marinig niya ang mahinang pag-iyak ni Belinda. Tama na. Nasasaktan na ako, anak. Pakiusap. Itigil mo ng ginagawa mo. Maawa ka naman sa nanay mo. Doon na naalarma si Paul.
Sapilitan niyang binuksan ang pinto. Sinipa niya yon at nang makapasok ay dumiretso kaagad siya sa silid ni Belinda. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang kanyang tiyahin na nakadapa sa kama. Walang kahit anong saplot sa katawan habang hinahalay ni Jude na tila wala sa sarili nung mga oras na yun. Sa tindi ng galit ni Paul, naisalya niya ang kanyang pinsan at kaagad na inundayan ng sunod-sunod na suntok bago pa man yun makalaban sa kanya. Lupaypay sa isang tabi si Jude, putok ang labi, may namuong dugo sa ilalim ng mga mata at hindi na makatayo sa kinasasadlakang sulok ng silid. Mabilis na binalot ni Paul ng kumot ang katawan ng kanyang tiyahin na nooy nanginginig sa pinaghalong takot at kahihiyan dahil sa nangyari. Mangiyak-ngiyak naman ang binata sa awang nararamdaman para sa taong itinuring na rin niya na pangalawang ina. Tumawag na siya ng mga pulis. Ilang sandali na lamang ay darating na ang mga yon kaya agad na naalarma si Jude. Pinilit ng lalaking tumayo at nang pigilan yun ni Paul ay buong lakas siyang itinulak. Hinabol niya ang pinsan, ngunit hindi niya na nakita kung saan yun pumunta. Binalikan na lamang niya si Belinda para damayan sa nangyari. Kailan niya pa po ito ginagawa sa inyo, tita? Mag-iisang buwan na. Ano? Ganun na katagal? Tita naman, kung nagsabi kayo kaagad sa akin, hindi na sana tatagal ng ganun ang pambababoy niya sa inyo. Hanggat maaari, ayaw ko kayong sisihin dahil biktima rin kayo rito, pero tita, maling-mali rin po na nananahimik lamang kayo. Binantaan niya ako na gagawin niya rin yun kay Lela, at alam kong kayang-kaya niya yun, Paul. Kung ako nga na sarili niyang ina, nagawa niyang halayin, ayoko mapahamak si Lela. Pero sana sinabi niyo sa akin para nailayo ko kayo sa kanya. Nandito naman ako tsaka si tatay eh. Kayang-kaya namin kayong tulungan, tita. Ang kailangan niyo lang sanang gawin ay magsalita nung una pa lang ito nangyari. Pasensya ka na, Paul. Nadadamay ka pa sa problema naming mag-iina. Walang problema sa akin na madamay, tita. Ang gusto ko, maging ligtas kayo ni Lela dahil sigurado mag-aalala rin sa inyo ng sobra si Ate Jaya. Nang gabi ring yun, nakarating kay Jaya ang ginawa ng kapatid niyang si Jude sa sarili nilang ina. Halos magwala siya sa galit nang malamang isang buwan nang hinahalay ni Jude si Belinda. Pero dahil hindi pa siya agad makakauwi ng Pilipinas, si Paul at ang kanyang tiyuhing si Paeng na lamang muna ang nag-asikaso sa mag-ina. Walang magawa si Jaya kundi ang magngit-ngit sa galit. Gustuhin man niyang sugurin si Jude at paulit-ulit na saktan dahil sa ginawang kababuyan sa kanilang ina ay hindi niya magawa dahil malayo ang kanyang kinalalagyan. Nagtatago na si Jude noong mga panahong yun. Hinahanap na siya ng mga pulis at wanted na rin sa kasong panggagahasa. At dahil sa banta sa buhay ni Belinda at Lela ay doon na muna nanatili ang mag-ina sa bahay nila Paul. Samantala, isang gabi, sumama sa pangingisda si Paeng kaya si Jude lamang ang naiwang kasama ng tiyahin at pinsan. Maya-maya pa napansin niya na mainit si Lela hanggang sa mapagtanto nila na nilalagnat na pala yun. Dahil wala na silang stock ng gamot at wala ring nadala sa pagpunta roon ang mag-ina, kinailangan munang umalis ni Paul para pumunta sa pinakamalapit na tindahan. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, isang lalaki ang naghihintay lamang ng pagkakataon para sumugod sa bahay na yun. Walang iba kundi ang galit na si Jude. Kaagad na napalingon sa bumukas na pintuan si Belinda sa pag-aakalang nakabalik na ang kanyang pamangkin. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang muka ng kanyang anak. Nanlilisik ang pagkakatitig noon. Bigla yung ngumisi nang makita silang dalawa ni Lela.
Jude, parang awa mo na. Huwag mo kaming sasaktan. Huwag sasaktan, ginawa niyo akong kriminal. Pinaghahanap na ako ngayon ng mga pulis dahil sa inyong dalawa at sa gagong Paul na yon. Anak, huminahon ka, pakiusap. Pag-usapan na lamang natin to. Huli na para sa lintik na pag-uusap na gusto niyo, Anay. Buo na ang desisyon ko. Ngayong gabi, sisiguruhin kong hindi na kayo dadatnan ni Paul ng buhay. Sa ilang minutong lumipas sa bahay na yon, tinadtad ni Jude ng saksak ang sariling ina at ang nilalagnat pa na si Lela. Brutal ang ginawa ng lalaki habang ang bunsong kapatid niya naman ay inilagay pa niya ang katawan sa loob ng drum na puno ng tubig. Matapos magtagumpay sa ginawang krimen, nakangisip ang nilisan ni Jude ang bahay bago pa man makabalik ang kanyang pinsan. Samantala, pauwi na noon si Paul nang mapansin niya ang isang lalaki. Napatakbo siya ng mga sandaling yun at pagbukas niya ng pintuan, napasigaw na lamang siya nang makitang nakahandusay na ang kanyang tiyahin sa sahig, duguan at halos hindi na makilala dahil sa karumal-dumal na kalagayan. Tita! Teka! Si Lela! Nasa si Lela! Lela! Hinanap niya sa mga kwarto at maging sa kusina ang kanyang pinsan, ngunit hindi niya yon natagpuan, hanggang sa umabot na siya sa labas sa kanyang paghahanap. Nang magawi siya sa may poso kung saan nakalagay ang isang drum na pinag-iimbakan nila ng tubig, tuluyan na siyang napaluhod sa lupa sa kanyang nakita. Nakalungay-ngay ang kalahati ng katawan ni Lela habang ang mga hita at paa naman ay nakalubog sa tubig. Hindi niya magawang magsalita o kahit sumigaw man lamang dahil sa labis na pagkagulat sa nangyari. Ilang sandali pa, nagdatingan na roon ang mga kapitbahay para mag-usisa matapos marinig ang pag-iingay ng binata. Hindi akalain ng mga yon ang sasapitin ng mag-ina. Maging si Paul, natulala na lamang nang dumating doon ang mga pulis. Nang makauwi na si Paeng mula sa pangingisda, halos hindi rin yon makapaniwala sa kanyang natanggap na balita. Nakakapanghina. Hindi ako makapaniwalang magagawa ito ni Jude. Sarili niyang ina at kapatid. Ay nako, napakahayop. Hayop lang talaga makakagawa niyan sa kanila, Tay. Sigurado ka bang si Jude ang pumatay sa kanila? Sigurado po ako. Siya lang ang galing dito sa bahay. Tsaka siya lang din ang may motibo na gawin to kina tita. Mahuli lang talaga yung hayop na yun. Hindi ako papayag na hindi ako makaganti. Wala nang pinsan ko, Tay. Kawawa naman si Lela. Wala siyang kamalay-malay. May sakit pa siya nang pinatay ng demonyong Jude na yun. Lumabas lang ako para mabili ng gamot, Tay. Tapos pagbalik ko, wala na pala akong babalikan. Sandali. Alam na ba ito ni Jaya? Isa pa po yan sa problema ko ngayon, Tay. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya. Lakasan mo lamang ang loob mo, anak. Kailangan niya itong malaman para makauwi siya ng Pilipinas. Sa kabila ng pag-aalangan, sinabi pa rin ni Paul kay Jaya ang sinapit ng mag-ina. Bagamat malayo sila sa isa't isa, ay damang-dama niya ang matinding pighati ng pinsan dahil sa nangyari. Matapos matanggap ang tawag, ay muntik nang mahimatay ang dalaga. Hindi niya matanggap na wala na ang kanyang ina at kapatid. Halos hindi pa man lamang napoproseso ng isip niya na nagawang pagsamantalahan ni Jude ang kanyang nanay, ay dumating pa ang ganoon kabigat na balita sa kanya. Isa pa sa mabigat na problema ni Jaya ay hindi agad siya makakauwi dahil nagkaproblema ang kanyang mga papeles. Kaya naman, ganoon na lamang ang pagngingit-ngit ng kanyang kalooban.
Kailangan ko may paghiganti ang nanay at kapatid ko, Ate Dahlia. Napakahayop ng ginawa ni Jude sa kanila. Hindi ako papayag na basta na lamang niya matakasan ang lahat. Gusto mo bang makapaghiganti sa kahit na anong paraan? Anong ibig mo sabihin, ate? May alam akong paraan, pero hindi ko alam kung handa kang sumugal. Kahit ano pa yan, Ate Dahlia. Desperada na ako makaganti sa hayop na yon. Para kahit hindi ako kaagad makauwi ng Pilipinas, sigurado na ako mabibigyan ng hustisyang pagkamatay ni Nanay at Lela. Ituturo ko sa iyo ang alam kong paraan. Pero dapat, handa ka at matibay ang loob mo dahil makikipagkasundo tayo sa demonyo. Hindi na nagulat si Jaya nang sabihin sa kanya ni Dahlia na ang tanging paraang naiisip niya para makapaghiganti ay sa pamamagitan ng barang. Hindi yun madali dahil tulad ng sinabi sa kanya ng kaibigan ay kailangan nilang makipagkasundo sa dilim. Bata pa lamang ay palasimba na at madasalin ang dalaga. Yun pa lamang ang unang beses na makakagawa siya ng masama. Marahil ay dala na rin ng matinding galit para sa ginawa ni Jude sa dalawang mahalagang tao sa kanyang buhay. Wala na ang mga inspirasyon at pinakadahilan kung bakit sumubok siyang magtrabaho sa ibang bansa. Humanda ka, Jude. Ipaghihiganti ko si Nanay at Lela. Hindi ko hahayaang matakasan mo na lang basta-basta ang kasalanan mong hayop ka. Buhay ang kinuha mo sa akin, kaya sisiguruhin kong buhay rin ang magiging kapalit. Samantala, halos mabaliw naman si Jude sa pagkataranta nang malamang hinahanap siya ng mga pulis. Wala siyang malapitan, walang may gustong tumulong sa kanya. Kahit ang mga barkada niyang matagal niya nang nakakasama at laging nag-aaya sa kanya sa kasiyahan, ay tuluyan na rin siyang tinalikuran. Galit na sinipa ng lalaki ang katabing basurahan. Mukhang doon muna siya mananatili buong gabi. Ang ilalim ng tulay na puno ng basura ang pinakaligtas na mapagtataguan ng lalaki. Walang ibang nakakakilala at walang makapagtuturo sa kanya sa mga pulis. Para naman sa isasagawang sakripisyo at sa kagustuhang matuto sa pambabarang, sumama si Jaya kay Dahlia sa isang tagong bahagi ng kagubatan. Naglalakihan ang mga puno roon at nakalawit din ang mahahabang baging na nakapulupot sa mga puno. Anong lugar ito, Ate Dahlia? Huwag mo nang alamin dahil tanging kami lang ang nakakaalam sa lugar na ito. Kami? May iba ka pang kasama? Meron kasi kaming samahan, Jaya. Kapag nagtagumpay ka sa plano mong makapaghiganti, magiging isa ka na rin sa amin. Ibig sabihin, lahat ng miyembro ng grupo nyo nakapatay na? Oo. Nakakakilabot mang isipin na kikitil din sila ng buhay ay inisip na lamang ni Jaya na mas mahalaga ang buhay ng mga taong nawala sa kanya kesa sa kanyang kukunin. Maya-maya lamang narating na nila ang isang malaking puno. Sa pagitan ng malaking ugat ay matatagpuan ang kagamitan sa pambabarang. Ginagamit daw ang mga yon sa pagtawag ng kampon ng kadiliman. Magbigay-pugay ka, Jaya. Nandito na tayo sa tahanan ng espiritu ng dilim. Sinunod ng dalaga ang mga sinabi sa kanya ni Dahlia. Lumuhod siya roon para magbigay-pugay. Nagsimula namang magsambit ng mga banyagang salita si Dahlia na kanya ring sinundan. Ilang sandali pa, nakita niyang gumalaw ang maliliit na ugat ng puno hanggang sa mabuo ang tila imahe ng isang tao. Ngunit ang kanyang ipinagtataka, wala yung muka. Maya-maya pa, nakarinig siya ng tinig na animoy nagmumula sa ilalim ng lupa. Nagtayuan ang kanyang mga balahibo sa braso. Nanatili lamang siyang nakatitig sa puno habang nakikipag-usap roon si Dahlia.
Makalipas ang ilang sandali, inutusan siya ng babae na itapat ang kanyang kamay sa may paanan ng punong yun. At walang ano-ano, sinugatan ang palad niya ng kanyang kasama. Tumulo ang kanyang dugo sa lupa, ngunit ang kanyang ipinagtataka, wala man lamang siyang naramdaman ni katiting na kirot. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang biglang maglaho ang dugo na pumatak sa lupa na tila hinigop noon. Hindi pa man siya nakakabawi sa nangyari ay naglabasan na ang mga naglalakihang alupihan at mga uod na nagmumula sa ilalim ng lupa. Nagkumpulan ang mga yon hanggang sa mabuo ang isang simbolo. Nagising sila sa iyong dugo. Tingnan mo sila, Jaya. Masaya sila magkaroon muli ng bagong amo. Naguguluhang tinitigan ni Jaya ang mga nagkukumpulang alupihan at matatabang mga uod. Yun daw ang gagamitin niya para maghiganti sa taong nais niyang isumpa gamit ang pambabarang. Marami pang itinuro sa kanya si Dahlia. Inaral niya ang mga ritual na ginagawa ng babae. Ganoon din ang mga salitang laman ng itim na libro na nakabaon sa paanan ng malaking puno. Makalipas lamang ang ilang araw, nagamay na ni Jaya ang paggamit ng itim na mahika. Ngunit hindi niya pa yon nasusubukan sa kapatid na si Jude. Bago ang lahat, pinayuhan siya ni Dahlia na gamitin muna yon sa isang hayop. Kaya naman nagpasya si Jaya na muling bumalik sa gubat para masubukan ang paggamit ng itim na kapangyarihan. Ano, kumusta? Ano nangyari sa hayop na pinagpraktisan mo? Ayon, ate, nabubulok na ang katawan niya. Malamang sa malamang magiging pataba na sa lupa ang baboy ramong yon. Mahusay! Ganyan nga. At hindi ka dapat tinatablan ng konsensya pagkatapos mong gawin ang bagay na yon. Dapat ngayon pa lang, matibay ng loob mo dahil hindi mo maaaring pagsisihan ang pagpataw ng sumpa sa isang tao. Ano man ang kahinatnan niya sa gagawin mo, kailangang tanggapin mo yon ng buong puso. Samantala, inasikaso naman ni Paul ang burol ng tiyahing si Belinda at ng pinsan niyang si Lela. Nagpadala na lamang ng pera si Jaya na nooy gumagawa pa rin ng paraan para makauwi sa Pilipinas. Ang bigat-bigat sa dibdib, ate. Parang nitong nakaraan lang, nakikita ko pa si Lela na masaya naglalaro. Tapos ngayon, hindi ko na siya makakausap ulit. Hindi ko na siya mabibilhan ng paborito niyang ice cream. Hindi ko na siya makikita at makakausap ulit, Paul. Sobrang sakit. Kung alam ko lang na posible pala yung mangyari, hindi na lamang sana ako umalis. Hindi ko na sana sila iniwan. Kasalanan ko to. Kung nagtiis na lang sana ako na maghanap ng trabaho dyan, may makakasama sana sila. Hindi sana sila mabibiktima ng hayop na Jude na yon. Ate, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Wala namang may gusto sa nangyari. Iisa lang ang dapat na managot dito, si Jude. Kailangan na siya mahanap ng mga pulis para pagbayaran ng mga kasalanan niya sa loob ng kulungan. Hindi niya na kailangan makulong. Anong ibig mong sabihin, ate? Palalampasin na lang ba natin ang... Hindi. Pero pagbabayarin ko siya sa ibang paraan. Sa paraan na mismong buhay niya rin na magiging kapalit. Ate, anong gagawin mo? Papatay ka ba? Kung yun ang kailangan para maibsan ang galit na nararamdaman ko ngayon, yun ang gagawin ko. Ate, pag-isipan mo muna na mabuti yan. Ayokong pati ikaw mapahamak pa dahil sa Jude na yun. Huwag mo namang hayaang maging kriminal ka para... Hindi ako papatay sa kanya. Sumpa ang tatapos sa kanya at sisiguruhin ko yon. Saka lamang naunawaan ni Paul ang nais gawin ni Jaya sa kanyang pinsan nang ipaalam niya ang plano kay Jude. Sa paraang yun, hindi lamang nila mapagbabayad sa ginawang kasalanan ng lalaki, kundi mabibigyan na rin ng hustisya ang mga nauna pang biktima.
Nalaman ni Paul na hindi lamang pala si Belinda ang naging biktima ng panghahalay ng kanyang pinsan, kundi pati na rin ang mga babaeng sapilitang ikinakama noon. Lumabas ang mga naging biktima ni Jude matapos maging usap-usapan ang pangahalay at pagpatay ng lalaki sa sarili niyang pamilya. Marami ang nagalit at gustong tumulong para mahanap yon, kaya naman lalong naging maingat sa pagtatago ang binata. Pagsapit ng umaga, kasalukuyang bumibili ng tinapay na almusal si Jude nang makita siya ng dating kakilala. Tinawag siya noon, ngunit imbis na makipag-usap ay kumaripas ng takbo papalayo. Nilukob ng matinding kaba ang kanyang dibdib sa pangamba na baka maituro siya ng sinumang makakakilala sa kanya. Hanggang sa matagpuan na lamang ni Jude ang sarili sa loob ng isang imburnal. Tiniis niya ang amoy ng mabahong tubig na dumadaloy roon, kasama ang mga daga at ipis na siyang namamahay sa ganoon karuming lugar. Buisit ng buhay ito. Hanggang kailan ba ako magtatago at tatakas sa mga yon? Hindi itong buhay na pinangarap ko para sa sarili ko. Nang sumapit ang gabi, saka pa lamang nagpasyang lumabas mula sa pinagtataguang imburnal ang lalaki. Hindi niya akalaing mararanasan niya magtago na parang daga sa ganoon karuming lugar. Pero sa kagustuhan niyang makaranas ng kalayaan, kailangan niya magtago at takasan ang pananagutan sa nagawang krimen. Samantala, mukhang umaayon naman kay Jaya ang panahon dahil pinayagan na siyang makauwi ng Pilipinas. Ngunit sa pagdating niya roon, nailibing na ang kanyang ina at kapatid. Bumuhos ang masaganang luha sa puntod ng dalawang mahalagang tao sa kanyang buhay. Ni hindi man lamang niya nasilayan ang mga yon kahit sa huling pagkakataon. Naikuyom niya na lamang ang kanyang kamao habang nakatitig sa magkapatong na puntod. Bibigyan ko ng hustisya ang pagkamatay niyo, Nay. Mananagot si Jude sa ginawa niya sa inyo. Lela, ang bata-bata mo pa para mawala sa mundong ito. Nang araw ding yun, isinagawa ni Jaya ang ritual sa tabi mismo ng puntod ng mga yumaong mahal sa buhay. Tinawag niya ang espiritu ng kadiliman upang makipagkasundo. Hindi niya nainisip kung ang magiging kapalit noon ay ang kalayaan ng kanyang kaluluwa. Nakasanla na sa kampon ng dilim ang kanyang buhay, kaya titiyakin niya na hindi mauuwi sa wala ang kanyang pagsasakripisyo. Biglang bumuhos ang malakas na ulan at gumuhit ang kidlat sa kalangitan. Sa lakas ng patak ay nahukay ang lupang pinagluluhuran ni Jaya, at mula roon ay lumabas ang naglalakihang alupihan at mga ipis na siyang papapasukin niya sa katawan ng taong nais niyang paghigantihan. Tinusok niya ang isa sa mga alupihan, gayon din ang ipis na busog at kumikintab pa ang balat. Humayo kayo't maging kasangkapan sa aking paghihiganti. Manood kayo sa bawat himaymay ng kanyang laman hanggang sa gumapang siya sa sakit at masiraan ang bait sa hirap na kanyang mararanasan. Hindi na babalik ang mga buhay na nawala sa kanya, ngunit buo at sapat na ang kanyang kakayahan para kunin at ialay ang buhay ng kanyang kinasusuklaman sa bagong Panginoon na kanyang pinagsisilbihan. Mabilis na naglaho sa paningin ni Jaya ang mga ipis at alupihan. Tumila na rin ang ulan, kaya nagpasya na siyang umuwi. Sumalubong sa kanya ang matinding katahimikan. Hindi niya na maririnig pang muli ang inosenteng halakhak ni Lela at ang malambing na tinig ng kanyang ina.
Nanghihina siyang napaupo sa sahig habang nakatitig sa mga larawan ni Belinda at Lela na nakasabit sa kanilang dingding, habang nararamdaman ang matinding pangungulila. Maya-maya pa, dumating na roon sina Paul at Paeng. Doon na muna titira ang dalawa para meron siyang kasama. Isa pa, hindi na kayang manatili ng mga yon sa bahay kung saan mismo pinatay ang kanyang ina't kapatid, kaya inalok niya na lamang ang kanilang bahay para sa mag-ama. Hindi magtatagal, babalik na siya sa Taiwan para ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Sigurado ka bang babalik ka pa sa Taiwan, Ate Jaya? Pwede namang dito ka na lang. Hindi ko na kayang manatili rito, Paul. Mas lalo ko lamang mararamdaman ang sakit at pangungulila sa pagkawala ni nanay. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang kami ng pinsan mo. Salamat po, Chong. Tsaka salamat sa pag-aasikaso niyo mula sa burol hanggang sa libing ni nanay at Lela. Hindi ko na po alam kung paano pa ako makakabawi sa inyo. Hindi mo naman kailangan bumawi. Ang mahalaga, mabigyan natin sila ng hustisya para matahimik na rin ang kanilang kaluluwa. Tama si tatay, ate. Masakit din sa amin na nangyari, kaya gagawin namin ang lahat para matulungan ka na mabigyan ng hustisya nangyari kina tita. May balita na ba sa kaso? May nakakita raw kay Jude sa bakery sa kabilang bayan. Kakilala niya ang nakakita pero ayun, kumaripas daw ng takbo. Takot na takot. Naghanap na raw at nagtanong-tanong doon ang mga pulis pero hindi na nila makita si Jude. Malamang sa malamang, nakalipat na yun ang bagong pagtataguan. Ngayon, alam na niya ang pakiramdam na mamuhay na parang isang daga na tago ng tago. Pero patikim pa lang yan sa parusang nakahanda para sa kanya. Nakahanap na noon ng bagong matutuluyan si Jude. Nakita niya ang isang bakanteng bahay malapit sa ilog. Walang kapitbahay yun dahil masyadong liblib ang lugar. Nakakandado rin ang pinto. Mukhang matatagalan pa bago bumalik ang may-ari. Nagbabakasyon pa siguro may-ari nitong bahay. Dito na lang muna ako. Wala na akong ibang matutuluyan . Sinira niya ang kandado para mabuksan ang pintuan. Nang tuluyang makapasok ay sabik na sabik siyang humiga sa papag. Malinis pa rin yon kaya mukhang kaaalis lamang ng nakatira sa bahay. May ilang delata pa roon at mga instant noodles kaya agad siyang nagpaapoy para magluto ng makakain. Ang tanging problema niya lamang ay walang kuryente sa bahay kaya gasera lamang ang magagamit niyang pang-ilaw. Kakaunti na rin ang gaas kaya mahina na ang liwanag na tanglaw noon. Sa paghigop ni Jude ng sabaw, sunod-sunod siyang napaubo nang may bumara sa kanyang lalamunan. Laking pagtataka niya dahil wala namang sahog ang niluto niyang pagkain. Napatakbo siya sa lababo at sinubukang iluwa ang kanyang kinain. Ngunit kahit anong gawin niya ay hirap na hirap siyang ilabas yun. Tila kapit na kapit sa lalamunan niya ang anumang bumara doon. Ilang sandali pa, napansin niya na may kasama ng pulang likido ang kanyang isinusuka. Nang mailabas ang nakabara sa lalamunan, muntik na siyang mapasigaw nang makita ang malaking ipis na tila busog na busog pa dahil sa katabaan. Buhay pa yon at pinagpipiestahan ang dugo na kanyang isinuka. Saan to galing? Nang buksan niya ang takip ng kaldero para tingnan ang pinagkunan ng nilutong noodles, kaagad siyang napaatras nang makita ang nagkukumpulang mga ipis. Ngunit sa pag-atras niya, napaigik siya nang maramdaman na may kumagat sa kanyang paa. At nang tingnan niya yon, tumambad sa kanya ang mahaba at malaking alupihan na nakakapit sa kanyang bukong-bukong.
Sinubukan niya yung alisin, ngunit matindi na ang kapit sa kanyang balat. Ang mas ikinatakot pa niya ay nang makita kung gaano kaagresibo ang alupihang yun. Mas lalong tumindi ang kapit sa balat niya hanggang sa tila sinusubukan noong pasukin ang kanyang laman. Ang kaninang pag-igik lamang ay naging isa ng malakas na sigaw nang sumigid ang matinding kirot sa kalamnan ng binata. Ilang sandali pa, nabuwal na siya sa lupa. Sapo ang kanyang kaliwang paa. Nang tingnan niya yon, wala na ang alupihan. Ngunit agad siyang kinilabutan nang makita ang isang mahabang bagay na gumagalaw sa ilalim ng kanyang balat. Mabagal yung gumagapang paakyat sa kanyang binti. Nagsisigaw siya at hinampas yon para mamatay ang alupihan. Pero kahit anong gawin niya ay tila hindi yon mamatay-matay. Ilang sandali pa, naglabasan na rin ang mga ipis na nakita niya sa kaldero. Gumapang ang mga yon papalapit sa kanya, nagkumpulan sa kanyang paanan at unti-unting gumapang patungo sa kanyang tiyan. Wala pang ilang minuto ay pinagpiestahan na rin ng mga alupihan ang buong katawan ng binata. Halos mangitim na ang kanyang laman at hindi na rin makagalaw sa kanyang kinabagsakan. Kinabukasan, nung papadilim na ay lumabas ng bahay si Jaya. Tumingala siya sa namumulang kalangitan. Maya-maya pa, napansin niya ang paggalaw ng mga dahon ng tanim ng kanyang ina. Mula roon, naglabasan ng mga ipis at mga alupihan na naging kasangkapan sa pagsumpa sa kanyang kapatid. Napangisi siya nang makita ang mga alaga. Isa lamang ang ibig sabihin noon, nagtagumpay siya sa kanyang paghihiganti. Sa pagpapatuloy naman sa paghahanap kay Jude, nakarating ang isang balita na natagpuan na ang lalaki. Ngunit dahil mag-iisang linggo na ang nakalipas ay naaagnas na ang bangkay nang makita yon ng mag-asawang may-ari ng bahay na pinasok ng binata. Natagpuan na lamang yon sa kusina, nakahandusay sa lupa at tila pinapak ng kung anong mabangis na hayop ang katawan. Umaalingasaw na rin daw yon. Masyadong matapang ang amoy ng bangkay ni Jude, kaya walang nagtangka na lumapit doon, maliban na lamang sa otoridad na siyang mag-iimbestiga sa nangyari. Walang suspect, wala ring bakas na tao ang gumawa noon sa kanya, bagay na hindi mabigyang linaw pagdating sa investigasyon. Ate, nakita na raw si Jude. Pero patay na raw siya nung matagpuan na may-ari ng bahay na pinasok niya. Dapat lang yun sa kanya. Sa totoo lang, kulang pa ang buhay niya para pagbayaran ng mga nagawa niyang kasalanan. 2 buhay ang kinuha niya sa akin, Paul. Pero mabuti na rin mawala siya kesa matakasan niya nagawa niyang kasalanan, ate. Siguradong masusunog na rin ang kaluluwa nun sa impyerno. Pero ikaw, ate, buhay ka pa. Kaya magpahinga ka naman muna. Hindi rin matutuwa si na tita kung pababayaan mong sarili mo. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko pa rin magawang mapanatag, Paul. Nabigyan ko na sila ng hustisya pero parang kulang pa yon para mawala ang galit dito sa puso ko. Naiintindihan ko dahil sariwa pan lahat, ate. Kahit kami naman, ganun din ang nararamdaman namin pero alam ko mas mabigat ang sayo dahil sila ang dahilan kung bakit ka nagsisikap sa buhay. Parang wala na akong gana magpatuloy pa. Sila na lamang ang meron ako eh. Pwede ka pa magkaroon ng sarili mong pamilya. At kapag nangyari yun, sigurado akong sina Tita Belinda ang pinakauna magiging masaya para sa'yo. Tapos kami ni tatay, nandito kami. Dadamayan ka namin at susuportahan bilang natitira mong pamilya, ate. Laban lang, ate. Kaya mo yan. Tumagos sa puso ni Jaya ang sinabing yon ng kanyang pinsan. Kaya naman kahit mahirap pa rin sa kanya na tanggapin ang nangyari, bumalik siya sa Taiwan para ipagpatuloy ang kanyang pagtatrabaho.
Nagpapadala na lamang siya kay Paul bilang tulong sa kanyang pinsan at sa tiyuhing si Paeng na hindi nagbago ang pakikitungo sa kanya. Mula pa man noon ay nagmamalasakit na sa kanya ang mag-ama, kaya hindi niya rin pinabayaan ang mga yon, nung siya naman ang may kakayahang tumulong. Sa paglipas ng mga taon, nakaipon at nakauwi na rin ng Pilipinas si Jaya. Sa pagkakataong yon, nagkaroon na rin siya ng panahon para makipagkilala sa mga lalaki, hanggang sa matagpuan niya ang magpapatibok ng kanyang puso. Wow, ate, ikakasal ka na talaga. Oo, nag-propose na siya sa akin. Tingnan mong singsing ko, ang ganda, di ba? Oo nga, bagay na bagay sa'yo. Congrats ate ha, magiging misis ka na at may bonus pa. Magkakaanak na kayo agad. Kaya nga ang saya-saya ko eh. Sa wakas, magkakaroon na ulit ako ng pamilya. Sayang, kung nandito lamang si nanay saka si Lela, mas masaya sanang kasal ko. May mga pagkakataon na naaalala pa rin ni Jaya ang nangyari noon. Pero hindi na yun tulad ng dati na halos ikalugmok niya ang matinding kalungkutan. Malaking bagay na dumating sa buhay niya ang lalaking nagpatibok ng kanyang puso. Nabawasan ang galit at naging mas matimbang ang kagustuhang maging maganda ang kanyang buhay. Matapos ang kasal, nagsama na silang mag-asawa, may sarili na silang bahay. Binili nila yon gamit ang naipon nilang pera. Masaya at kontento na sa buhay si Jaya. Ngunit kahit sa ang lugar, hindi nawawala ang mga taong magiging papel sa buhay niya ay ang pagiging kontrabida. Sinaktan ng kanilang kapitbahay ang kanyang anak dahil sa pagsipa noon sa alagang aso. Ngunit nalaman niya na ginawa pala yun ng bata dahil nakagat yun sa binti. Hindi na siya nagreklamo at ipinagamot na lamang ang kanyang anak. Pero sa kabila ng pananahimik, sinugod pa siya ng kanilang kapitbahay. Ininsulto siya ng babae at nagbantang sasaktan ang kanilang anak sa oras na makita yon sa labas ng kanilang bakuran. Kaya naman, sa tinagal-tagal na panahon ay muli niyang ginamit ang kakayahang natutunan mula kay Dahlia. Hindi niya pinatulan ang pagwawala ng kanilang kapitbahay. Ngunit pagtalikod ng babae, gumuhit sa mga labi ni Jaya ang kakaibang ngisi. Minsan na akong nawalan ng pamilya. Kaya ngayong unti-unti na ulit akong nabubuo dahil sa mga mahal ko sa buhay. Hinding-hindi na ako papayag na meron pang manakit sa kanila. Yun! Grabe siya. Kumusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Mag-iingat po tayo sa paparating na bagyo. Dahil dyan, meron tayong shoutout. Simulan po natin kay Paul Derrick the Explorer. Hi po kay Sydney Crosswind. Angel Binguan from Ayan Buen. Hi po kay Lydia Navarez, kay Christy Gaitan, kay Mariam Duca, kay Mel Santarita. Hello po kay Janet Cisneros, kay Francesca Liana, kay Billy Ray Jenny Ray Buendia from Lucy Buendia. Hi po kay Imelda Talosig. Hi kay Lizelle Nebrida, kay Bret Hart Before You. Hi din po kay Joseph Gajardo, kay Angeline Manalastas from Heriberto Valencia Jr. Hello po sa Galedo family from Babes. Hi kay Sheila Rubio, kay Elizabeth Dungka, kay Val Mingua, kay Hannah Maylin Segundo. Hello kay May Pinon, kay Chona Bainosa, kay Kurt Mina, Betty Velasco, Finky Rusi 14. Shout out po kay Marilor Guevara, kay Maria Grace Grefalja, kay Janice Delphine Ramirez. Hi kay Melve Cervera, kay Annalyn Agpoon from John Chris. Hi po kay May Espiritu, Vivian Alcoriza, kay Christine Victorino, kay Hayashi Megan. Hi kay Dimples Yumi, kay Helen Flores, kay Mads Daldal, kay Chay Ganda,
kay Kate Taray, Rayan Encanto, Nolan, Warlin Malditz, Regan Temean, kay Paulo Pau from JB. Hi po kay Joy Costales, kay Mama Gina, kay Connie, kay Junjun, kay Aaron, kay Angelo, James, Mimward, Maisy, Jenaline, Ivan, Divine from Cataleja Soto. Hi po kay Alfreda Alano, shout out kay Febe Ranyada, kay Marites Nalika, kay LSC. Hello din po kay Devora Grace, kay Asodisen Cerila, kay Marcos Balingasa, kay Nena Diones, kay Judith Pandili, kay Virginia Belay. Hello po kay Hani Austria, kay Jessica Sobremonte, kay Yasmin Bautista, kay Adrian, Sean, Samuel, and Sebastian from Chonchamcheb. Hello din po kay Sansa Santi, kay Jessica Rojas, kay Jeneline Traballo, kay Jake Maranan, hi kay Christy Evangelista, kay Loretta Bobes at Jessa Laguna from Ryan Alba, at syempre, hi din po kay May Megs. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta mula sa Kwentong Enteng.